Shalom ho sa inyong lahat. Minsan pa po nandito tayo sa ating palatuntunang Word Made Flesh, sa ating pag-aaral po at paghahanda para sa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Ang ating pumapagbasa ay maraming ituturo sa atin sa umagang ito. Kaya po ihanda natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagsusulat natin, pakikinig na mabuti sa ating mga pagbasang ito, sa ating paliwanag. Sana po talagang nakikita nyo yung inyong mga notebooks, dumadami na ho nakasulat. Ano po? Kasi po talagang yayaman ng ating pag-unawa sa salita ng Diyos. Sana po dinarating kayo ng ating palatuntunan sa isang kaaya-ayang sitwasyon. At kung ano man yung inyong kalagayan ngayon, pagpapalain ho kayo ng Panginoon dito sa ating palatuntunan ito. Alam ho natin, maraming mga tao ang pinagpapala ng Diyos. For example, nagkagalingan. Maraming mga taong talagang pinagpapala ng Diyos na nakikita nila at nasa-resolve, nasa-susolusyonan yung kanilang mga problema. Nagte-text ho sila sa atin dito sa ating palatuntunan. Pinupuri natin ang Panginoon kasama nila. At tayo po sana nagtitipon-tipon na mga kamag-anakan ninyo, mga kasambahan nyo, mga kaibigan nyo, nasa harapan na ng television ninyo at sama-sama tayo magpupulong-pulong dito. At sana po talagang maging pagpapala nga ito sa inyo at binabati ko kayong lahat kayong mga nanonood, lalo na yung mga magpapalaganap po ng salita ng Diyos. Kasama-sama po tayo dito sa paghahasik ng mabuting binhi ng Panginoon. At nang sa ganung paraan, lumaganap ang kanyang magandang balita para sa lahat. Brothers and sisters, ito po ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po maging pagpapala nga sa bawat isa sa inyo. Marahil sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod na sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ito pong ating pagbasa sa linggong ito, unang pagbasa ay hango kay Propeta Ezekiel.
Si Ezekiel ho ay propeta noong ang mga Israelita ay itinapon doon sa kanilang eksilyo sa Babylonia. Yung Babylonian exile ho, about the 6th century before Christ. Dito sa parting ito ng mga salita ni Propeta Ezekiel. Propeta ho, ibig sabihin tagapagsalita ng Diyos. Ano po? Sa chapter 18 po, napaka-diin ho at napaka-bigat nung sinasabi dito ni Propeta Ezekiel. Kasi ho dito, sa puntong ito, makikita natin parang nagbabago yung pananaw ng mga Hudyo. Ano ang ibig sabihin? Dati-dati ho, ang pananaw nila ay yung mga tao pinarurusahan dahil sa kasalanan ng mga magulang nila. You know? Kung tutusin, meron namang katotohanan din yun, hindi ho ba? Pagka yung tatay na mayaman, nagsugal, natalo, hindi ho siya lang mamumulubi. Pati na ho yung kanyang mga anak, mamumulubi din. You know? Daranasin nila yung konsekwensya nung pagkakamali ng tatay nila. That's true. Pero ngayon ho, bagamat may katotohanan pa rin yun ng ganyan, dito ho sa mga panalita ni Propeta Ezekiel, sa chapter 18 nga ho ng kanyang aklat, sinasumungguhitan ho dito ang pananagutang personal responsibility ho ng isang tao para sa kanyang mga aksyon, sa kanyang mga ginagawa. Sa makatuwid ho, hindi siya parurusahan dahil sa kanyang mga magulang, kundi siya mismo dahil sa kanyang ginawa, magdurusa siya kung kailangan niya magdusa. You know? Friends and sisters, napakaganda hong development nito. Personal responsibility. Hindi ho tayo pwedeng manisi ng iba. Ang dapat lang natin dapat sisihin ang ating mga sarili kung mayroong mangyayari sa ating masama. Kasi ho, kung tutuusin, totoo ho yun. Talagang responsibilidad natin ito. Binigyan ho tayo ng kalayaan ng Diyos at dapat natin gamitin itong kalayaan ito ng mahusay. Kung hindi ho, talagang mapapahamak tayo. Pero sister, dito ho sa ating binasang mga talata, nahango nga dito sa chapter 18. Nandito po tayo sa verses 25 to 28. Ipinagdiinan ho dito ng Diyos sa pamamagitan ng Propeta Ezekiel na hindi siya ang mali. Kuminsan ho kasi, pwedeng sisihin ng tao ang Diyos. Bakit naman ganito? Nagpapakabuti ako, tapos ganito nangyayari sa akin. Mga drama hong ganon. I think, baka kayo mismo na naramdaman nyo yun. Kung kuminsan nga ho, sa tindi ng ating damdamin, pwede nating sisihin ng Diyos kung tutuusin. Pero of course, pagka naging mas mahinahon tayo, nag-isip-isip, siguro sabihin sa atin talaga ng ating mga konsyensya, ng ating mga kalooban, ng ating pananampalataya, ng ating isipan, na talagang hindi naman ang Diyos ang mayroong kasalanan. You know? Hindi ang Diyos ang mali, malamang tayo yun at tayo lang. You know? Kung kaya nga, ang sinasabi sa atin dito ng Diyos, kung gina ni Propeta Ezekiel, matuwid ang aking tuntunin ang inyong pamantayan ng baluktot. You know? Ganun ho yun, madalas ganun ho yun. Ay yung ating mga pinamamantayan, yung ating mga pamantayan, yung ating sukatan, talaga kung minsan hindi naman yun ang sukat ng Diyos You know? Talagang taon-tao lang pagka ganun ho, talagang pwedeng magkaiba yung ating pananaw sa Diyos. Sinabi na nga ho yun ng isang linggo, ang aking mga daan, ang aking mga kaisipan ay hindi nyo isipan, ang aking mga daan, hindi nyo pamamaraan. Kung kaya nga, nagkakaiba ho tayo kung tutusin. Pero hindi ho ang Diyos ang mali. Ang tao ho ang mali. Tayo ho ang mali. At ang sabi ng Panginoon dito, maganda ho itong dinidiinan dito uli. Sabi niya, kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. Tulad din naman ng taong masama, pagka itinuwid niya ang kanyang landas ng pakabuti, maliligtas siya. You know? Hindi siya mamamatay. Francisers, totoo yun. Tingnan nyo, ang importante ho talaga yung dulo. Yung dulo ho, you know? Kasi sa dulo lang ho talaga huhusgahan tayo ng Panginoon Naging matuwid ba tayo o masama? You know? Kasi kahit na matuwid ka nung una, tapos nagpakasama ka, doon sa dulo hinuhusgahan. You know? Kasi, yun naman ang importante Habang tumatakbo kasi ang buhay, may pag-asa tayong magbago at magbago. Yun nga ho, ang masaklap dito, pwede tayong magbago para sa masama. You know? Yung mabuti, pwede magpakasama. Pwede ho mangyari yun, na-corrupt siya, kasi siguro ang kinasama niya, mga taong baluktot, you know? Nahawa siya tuloy. Ganun naman ho yun Kahit na ho magandang kamatis, lagay mo sa isang tiklis ng bulok na kamatis, mabubulok, you know? Yun nga ho yung taong mabuti,
pagka sumama sa taong mga masasama, natural mahahawa siya, magpapakasama siya. At pagka ganun ho, hindi huhusga ng Diyos yung taong ito dahil doon sa kabutihan ginawa niya noon. Hindi ho, kung ano nangyari sa kanya sa kalaunan ng buhay niya, kung paano siya mamamatay. Kaya nga sinasabi ng Biblia, huwag mong tawaging mapalad ang isang tao hanggat hindi pa siya patay. You know? Kasi doon ho sa dulo, magkakahusgahan eh. Kasi ho, yung mga tumatakbo, for example, sa paligsahan, no? In a race, hindi naman ho, ang mananalo yung tumakbong mabilis sa umpisa. Tapos hindi umabot sa dulo, you know? Kasi nawala ng hangin, you know? Hindi ho yun ang mananalo. Kundi yung taong umabot sa dulo at nauna sa iba, yun ang mananalo. Brothers and sisters, ganun ho ang buhay eh. At sinasabi ho sa atin dito ni Propeta Ezekiel, sa ngalan ng Diyos, na yung taong masama dati, tapos naging mabuti, pagpapalain siya, you know? Tulad ng taong mabuti noon, nagpakasama, pagpaparusahan siya. Brothers and sisters, isa hong hamon ito sa atin, na tingnan natin ating mabuhay. Salamat ho sa Diyos, pinapaalalahanan tayo na hindi ho yung umpisa ang pinaka-importante. Natural, umpisa, importante, you know? Hindi ho yan ang pinaka-importante. Kasi pwedeng nag-umpisa kang magaling, tapos nagtapos kang masama, di masama, you know? Pwedeng nag-umpisa ka na hindi masyadong magaling, pero you know, sa pagtakbo mo sa buhay na ito, talaga nagsikap ka magbago, magpakabuti. Ayun ang pagpapalain. Brothers and sisters, napakahalaga ho nito. And of course, ang pinaka-importante, magsimula ho tayong mabuti, magpakabuti tayo, at manatili tayong mabuti hanggang sa wakas. At yung hamon sa atin ng pagpakabuti, talagang matindi. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, lalo na ho sa dulo ng Biblia ho, sa Revelation, ang sabi ho doon, yung mabuti na, magpakabuti pa. Yung santo na, magpakasanto pa. Brothers and sisters, yun ho ang hamon sa atin. Yun ang hamon sa atin. Pagka ho gano'n, talagang wala tayong dapat alalahanin tungkol sa pagpaparusa ng Diyos o ano. Hindi ho, alam natin, pagpapalain tayo ng Panginoon. Pagbasa mula sa kay San Pablo sa mga taga-Filipos. Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ng buhay na kaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo sa kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyan. Pagkus, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao't namuhay na isang alipin. Na maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pagkapangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat, ang lahat ng nilalang na nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Pinagpapatuloy po natin ang pakikinig sa sulat po ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Meron nung minsan nagbasa nito, A Letter of St. Paul to the Filipinos. Can you imagine? You know? Kung tutusin no, kahit na hindi ito para sa mga Filipinos, patungkol na ho ito sa atin. Kasi ho, ang salita ng Diyos ay nanatili magpakailanman, makahulugan. At sabi pa nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 15, verse 4, ang lahat ng nasulat nung una, of course, ang tinutukoy niyo ito, yung lumang tipan, pero para sa atin ho, pati na yung bagong tipan, nung una pa sinulat,
ay sinulat para sa ating ikatututo, for our instruction. Upang sa pamamagitan ng pagdurusa, at encouragement of scriptures, magkaroon tayo ng pag-asa. Yun ang sabi sa atin San Pablo. Friends and sisters, ito ho yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Nasa chapter 2 ho tayo. Isa hong kabanatang napakahalaga para sa atin, mga Kristiyano. Kasi ibibigay sa atin dito ang larawan talaga ni Kristo. Ang sinasabi ni San Pablo sa umpisa nitong kanyang pagnanalita dito sa chapter 2, sabi niya, meron ba kayong kasiglahan ng buhay dahil kaugnay kayo ni Kristo? Talaga bang naaaliw kayo sa kanyang pag-ibig? Nagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Meron ba kayong nadaramang pagnanais na talagang tumulong sa iba? Maganda mga bagay yon, sabi sa atin ni San Pablo. Talagang dapat nararamdaman natin yung pag-ibig na yun ni Kristo sa ating mga puso, na talaga nagbubunsod sa atin para magpakabutit, gumawa ng kabutihan para sa ating mga kapwa. Pero sabi niya, talagang kung gusto niyong lubusin ang aking kagalakan, ito ho magbibigay ng kagalakan kay San Pablo kung tutuusin. Ano yun? Talagang magkaroon kayo ng pagkakaisa, sabi niya ngayon, sa puso't diwa. Friends and sisters, unity in mind and heart is very, very important para sa atin. Kasi kung watak-watak tayo, hindi makapananampalataya ang mga tao kay Kristo. Kasi kung ang mga Kristiyano mismo nagkakawatak-watak, ano pangangaral nating kabutihan? Wala ho. Nagkakanya-kanya tayo. Kung kaya ho, sa ating lipunan, napakahalaga ho noon. Naturingan tayo mga Kristiyano Dapat ho talagang pinapakita natin pagkakaisa natin. Talagang isinasantabi natin yung ating mga kayabangan, yung ating mga sariling pagnanais. Dapat isipin ho natin yung kapakanan ng ating kapwa. Yun ang importante sa ating pamumuhay Kristiyano. Lalo na tayong mga Pilipino. At lalo na yung mga pinuno natin kung tutuusin kasi nakalantad sila dyan. Hindi na pwedeng isang tabi yung kanilang pagiging Kristiyano. Hindi ho. Ang mga nahalal na mga leaders, for example, talagang lalo na yung mga Kristiyano sa kanila, dapat pakita nila yung kanilang pagiging mabuting Kristiyano. Tulad ng kung sila nahalal bilang mga Muslim, pakita nila yung kanilang kabutihan bilang mga Muslim. Ganun ho yun. Hindi ho natin pwedeng isang tabi yun. Hindi, tao lang ako dito bilang isang senador, isang congressman, isang pinuno, isang kung ano, tao lang ako dito. Hindi ho tayo tao, Tao rin tayo, pero Kristiyano tayo. What can you do? Tao tayo, pero Muslim, Hindi ho natin pwedeng isang tabi yun. Hindi ho yung isang barong isinusuot at hinuhubad. Yun ho yung ating pagkatao kung tutuusin. Kung kaya nga, kung tutuusin, medyo mali yung sinabi ko yun kasi hindi ho tayo tao lamang. Tayo yung mga tao rin, pero mga anak ho tayo ng Diyos. Bilang mga Kristiyano lalo na, tayo mga anak ng Diyos. Kung kaya, dapat natin isabuhay yun. Friends, sisters, dito sa bandang gitna nitong pagbasang ito, sa verse 5, napakahalaga nitong sinasabi sa atin San Pablo na madalas, hindi ho natin naririnig. Kasi yung madalas natin narinig ay yung verse 6. Sabi niya, si Kristo Jesus na bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinangawakan ng pagiging Diyos sa dapat habulutin. Kundi, kung minsan doon nag-uumpisa yun Pero napakahalaga ho ng verse 5. Sa verse 5 ho kasi, ang sabi niya, gawin niyong inyo ang isipan ni Kristo. Make the mind of Christ your own. Dito sa translation na binabasa ko, maling-mali ho yung translation niya. Ang sabi niya, magpakababa kayo tulad ni Kristo. Wala naman yung sa teksto Sa teksto ho, ang sabi niya, pakaisipin niyo yung pag-iisip ni Kristo. Yun nga ho. Yun ho yung ibig sabihin ni Jesus nung hinamon niya tayo, magsisi kayo. Yung magsisi ho yun, hindi natin maintindihan sa Tagalog mahusay kung ano ibig sabihin nun. Pero ho sa Griego, kitang-kita kung ano ibig sabihin nun. Ano sinabi ni Jesus? Metanoeite. Palitan nyo inyong maisip at pagpatuloy nyong gawin ito. Anong isipan ang pagpapalit natin sa ating isipan? Kasi pagka inalis mo isipan mo at wala kang pinasok dyan, wala kang isip. Something like that. Hindi. Anong isipan ay ipapalit natin sa ating isipan? Kasi sabi niya, gawin nyo inyo ang isipan ni Kristo. Yun ho. Papalitan natin ang ating isipan sa magitan ng isipan ni Kristo. Yun ang pampapalit natin doon. Ano nga ba yung isipan ni Kristo? Ano ba yung diwa ni Kristo? Francis, this is very important. Dito ho sa mga talatang ito, sinalungguhitan ho ni Pablo kung ano yung isipan ni Kristo yon. Ang sabi niya, bagamat siya'y Diyos. Tingnan niyo si Jesus o Diyos. Iwawaksi niya yon, aalisin niya yung katangian yun ng pagka-Diyos, yung kaluwalhatian ho. Ibig sabihin, hindi naman siya pwedeng hindi maging Diyos, no? Diyos siya. Ang Diyos hindi nagbabago.
mag-aano ho siya, magiging tao siya pagdating ng panahon. Right, ang salita ng Diyos, magiging tao. The Word became flesh. Yun ang titulo ng ating programa. Yun ang titulo ng ating foundation, himpapawid nitong ating programa ito. The point is, bago ho naging laman si Jesus, siya ho'y Diyos na mula pa nung umpisa at hindi ho nawala yung pagka-Diyos na yun. Kaya lang ho, yung manifestasyon na yun ng pagka-Diyos, yung kaluwalhatian, for example, talagang iwinaksi ni Kristo yun, tinlukbungan niya yun. Lumabas lang talaga yung kanyang kaluwalhatian nung nagbagong anyo siya. Francis, yung pagbabagong anyo, exception yun, talagang maluwalhati si Jesus lagi, kung tutusin. Kaya lang, binuksan niya yung tabing ng kanyang kaluwalhatian. Nakita siyang maluwalhati ng mga alagad niya si Pedro, Santiago at Juan. Pero kung tutusin, lagi siyang maluwalhati. Kaya lang nga, nung naging tao siya, para mong tinlukbungan niya yung kaluwalhatian yun. Francis, importante yun. Na bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Medyo malambot ho yung pag-translate dito. Hindi niya ninais na hablutin ang pagiging Diyos. Ganun by force. Bagkus pa nga, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Hinubad niya yun. Ano nangyari? Nagkatawang tao siya. Nagpakababa siya, namuhay siya bilang isang alipin. Alipin ho, hindi lingkod. Hindi utusan. Alipin means slave. Slave. Yun ang nangyari kay Jesus. Nung naging tao siya talaga, napakababa niya. Kung maintindihan niyo kung ang ibig sabihin ng pagiging Diyos. Tapos magiging tao ka, grabe ho nangyari sa kanya. Talagang nawalan siya na napakalaki. Naging alipin siya. Tapos hindi lang ho yun. Nagpakababa siya. He humbled himself and became obedient. Brothers and sisters, tingnan niyo, si Jesus ho, siya magiging tagapagligtas natin. He will become our Savior, our Redeemer. Redeemer ho, ibig sabihin tutubusin niya tayo mula sa ating pagkakasala. O nga pala ho, pagka, kunyari, nagbuhol ka ng isang lubid, para kalagan mo yun, kalagin mo yung buhol na yun, ano ka dapat mong gawin? Natural, talagang susundan mo pabalik yung ginawa mo nung una. Paatras ang pagtatali mo ngayon. Ibig sabihin pagkakalag. Kung paano mo siyang tinali, ibabalik mo siya ng ganung paraan. Right, brothers and sisters. Kung paano ang tao'y nagkasala dahil sa kanyang kapalaluan, sa kanyang kayabangan, at tuloy naging masuwayin siya. Si Jesus ho, magpapakababa at magiging masunurin. Tingnan yun. He was rewriting our history of sin. How? By being humble and obedient. Kasi yung sin ng tao, yung kasalanan ng tao nung una, ay naging mayabang siya. Hindi niya matanggap ang kanyang sarili bilang nilikha lang ng Diyos. Gusto niya maging tulad ng Diyos. Gusto niyang hablutin yung pagiging Diyos na yun. Si Jesus hindi niya hablutin yun. Iwawaksi niyang malaya yun. Yun nga dahil sa kanyang kayabangan, talaga namang susuway siya sa Panginoon. Ayun nga, si Jesus kabaliktaran ang gagawin niya. Magpapakababa siya at magiging masunurin. Brothers and sisters, yun ang dapat nating magiging isipan. Yung isipan na mapagkumbaba, isipan na masunurin. Tapos ang nangyari nito, magiging masunurin siya hanggang kamatayan. At kamatayan ho sa krus. Tignan niyo yun. Brothers and sisters, napakatindi ng pagiging masunurin ni Jesus. Hindi lang sa mabuting madaling bagay. Ang dali yung sumunod, pagka madali yung bagay na inuutos, no? Lalo na kung gustong-gusto mo yung inuutos sa'yo. Ang maganda hong talagang tignan, kung talaga masunurin ka, pagka mabigat yung pinainuutos sa'yo, salungat sa iyong kalooban. Ayun nga ho, si Jesus naging masunurin kamatayan sa krus. Brothers and sisters, napakatindi ho nitong halimbawang itong binibigay sa atin ni Kristo. And brothers and sisters, yun ho ang dapat nating angkinin bilang ating isipan. Yung maging masunurin sa mga bagay na hindi ka nais-nais sa atin, kahit na napakabigat. Kahit na ho kamatayan ang ibig sabihin. Brothers and sisters, ano nangyari dito kay Jesus? Dahil siya naging masunurin hanggang kamatayan sa krus, kay siya ginantimpalaan ng Diyos. Anong gantimpala ang binigay sa kanya? Isang pangalan na maluwalhati. Napakamaluwalhati, kung kaya nga ang lahat ng tuhod, sabi ni San Pablo, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ay dapat manikluhod sa harapan ni Jesus na ito. Brothers and sisters, yun ang ating ginagawa. Tayo naninikluhod sa harapan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sinasamba natin itong Jesus na ito. Dahil hindi lang siya tao, siya ay Diyos na totoo. At tao namang totoo. At kung kaya nga, sasabihin natin at ipinagbubunyi natin para sa ating mga Kristiyano, si Jesus ay Panginoon. Jesus is Lord. Brothers and sisters, madaling sabihin yun,
Madali lang sabihin yun, Jesus is Lord. Kahit na isang parot, isang loro, pwedeng memoryaduhin yun. Kaya lang ho, yung talagang isa sa buhay natin yung conviction na yun, isa conviction that Jesus is Lord for us. At kung Lord siya para sa atin, talaga naman isa sa buhay natin yung tinuturo niya, tinuutos niya. Talagang susundin natin siya, susunod tayo sa kanya. Ibig sabihin, susundin natin siya, susundan natin siya. Friends and sisters, hindi natin kayang gawin yun. Sabi ko ni San Pablo, magagawa lang natin yun sa magitan ng Espiritu Santo. No one can say Jesus Lord except in the Holy Spirit. Friends and sisters, yun ho ang ating sinisikap gawin dito. Makilala natin tunay, sino itong Jesus na ito? Upang itong kaisipan ni Jesus na ito, ang maging isipan natin, papalitan natin yung ating isipan. Isipang mapalalo, isipang mayabang, isipang masuwayin, isipang makasarili, ganyan. Hindi. Papalitan natin yun. Ipapalitan natin yung isipan ni Kristo na talagang mapagkumbaba, masunurin, mapagkapwa-tao. Friends and sisters, yun ang tunay na ibig sabihin ng Kristiyano. Isang malaking hamon po, Pero kung malalaman po natin salita ng Diyos, tutulungan tayo ng Espiritu Santo, masasagawa po natin yon. Magiging mga tunay tayong Kristiyano. Anong palagay niyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya ay naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon ito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pagpasok sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan Bautista at ipinakilalang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pininiwalaan. Ngunit pininiwalaan siya ng mga publikano at masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Nagpapatuloy po tayo sa pagbabasa natin ng Ebanghelyo ng San Mateo. Nandito po tayo sa ika-21 kabanata. At dito po sa ating pagbasa ngayong umaga, narinig ho natin yung tinanong ni Jesus, "Ano palagay niyo rito? May 2 anak. Yung panganay, sinabihan ng kanyang tatay, pumaroon ka sa ating ubasan magtrabaho." Ang sagot niya, ayaw niya. "Ayoko po." Ayoko, siguro may toyo sa ulo, something like that. "Ayoko po." Pero nagbago yung isipan niya, nagpunta. Yung isa namang anak na mas bunso, sinabihan niya, "Sige anak, punta ka sa ubasan magtrabaho doon." "Opo," sabi niya yan. Tugon ka siya, "Opo." Tapos, hindi naman nagpunta. Ang tanong ni Jesus, sino ba talaga sa dalawang yun ang gumanap, sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Francis, ang linaw naman. Pinagtatrabaho sila, yung nagtrabaho. Yung nagtrabaho. Francis, importante yun, ang babatayan ho ng ating pagpapala mula sa Diyos, na ating Ama, ay yung ginagawa natin. Yung ating gawain. Tayo ho ay talagang gagantimpalaan ng Diyos sang-ayon sa ating mga gawa. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Yun ang paulit-ulit na naturo sa atin sa Biblia. According to our deeds, And so, brothers and sisters, tingnan nyo, importante yung suriin natin ang ating mga sarili. Na tayo ba, yung mga utos ng Diyos, umuulang ba tayo sa mga utos ng Diyos? Hindi naman natin ginagawa. Dapat po talaga magbago tayo ng ating isipan. Talagang sundin natin, yung inuutos sa atin ng Panginoon.
At tingnan nyo, yung pagsunod hong yun, hindi lang ho yung salita. Nakikita natin, hindi lang ho yung salita sinusunod ng Panginoon. Opo, opo, opo. You know? Hindi ho eh. Sabi nga ni Jesus, hindi lahat ng tao nagsasabi, Lord, Lord, you know? Tumatawag sa akin bilang Panginoon, Panginoon. Talagang kalulugdan ng Diyos. Hindi. Kundi yung nagsasagawa ng kanyang kalooban. You know? Ayun ang dasal natin sa Diyos, di ba? Sundin ang kalooban mo. Sundin ang kalooban mo namin. Sundin namin ang kalooban mo. Yung ibig sabihin, sundin ng iba yung kalooban mo, kami hindi. Hindi. Sundin namin ang kalooban mo. Brothers and sisters, itong mga panutang ito ni Jesus, iugnay niya ho kung ano nangyari kay Propeta Juan Bautista. Ano nga ba nangyari? Kasi si Juan Bautista nangaral doon sa mga Hudyo. At anong nangyari noon, nakita nila, lahat ho sila nakapakinig. Dahil nagsipuntahan ho yung mga tao sa ilang, magpapabinyag pa nga kay Juan Bautista. Hindi lang ho yung mga ordinaryong tao, pati na ho yung mga Scriba at Fariseo. Ito ho yung mga Saduceo at mga Fariseo. Yan ang sinasabi. Doon ho sa ikatlong kabanata ni San Mateo na binabasa natin sa umpisa nito. Nagsipuntahan itong mga pinunong ito ng mga Hudyo, pinunong relihiyoso ng mga Hudyo, kay Juan Bautista, kasama ho ng mga tao. Sinermonan pa nga sila doon ni Juan Bautista. Talaga, antitindi ng mga salita niya doon sa kanila. The point is, brothers and sisters, nakita ng mga pamunuan ng mga Hudyo yun, na yung mga ordinaryong tao, mga publikano ho, ibig sabihin, yung mga maniningil ng buwis. Yung maniningil ng buwis na ito, ang turing ho sa kanila ng mga Hudyo ay makasalanan sila. Madalas naman ho talagang ganun kasi mapang-abuso sila kasi wala naman ng batas noon. Kung ano maisipan lang ibuwis, hingin bilang buwis, ay talagang hingin nila yun. Wala kang angal. Kasi backup sila ng mga sundalong Romano. Kung kaya nga, talagang yung iba sa kanila nagmamalabis. May mga ehemplo ho tayo ng mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. For example, si Ledio, Mateo, si Sakeo ho. Mga publikano sila. Ang sinasabi ni Jesus dito, yung mga publikano, yung tinuturing yung mga makasalanan. Okay? At yung mga babaeng mababa ang moral, yung mababa yung lipad, sabi na ganyan, mga kalapating mababa ang lipad. Ibig sabihin mga prostitutes. So, yung mga yun ay nauuna pa sa pagpasok sa area ng Diyos. Bakit? Nakinig sila kay San Juan. Nagpabinyag sila. Inamin nila yung mga kasalanan nila. Kayo nakita nyo lahat ng iyon, pero hindi kayo nananampalataya. Brothers and sisters, sana ho makita natin ang katotohanan tungkol sa ating mga sarili. Kung minsan ewan ko, sa aminin natin o sa hindi, kung minsan mapagmataas ho tayo. At kung minsan mapagmata tayo sa iba, magaling tayo sa ating mga sarili. We many times play holier than thou. Parang ganyan ba? Hindi ho dapat ganun. Dapat talagang makinig tayo sa magandang balita ng Panginoon. Yung pangangaral ni Juan Bautista na talagang naging isang paghahanda, para sa pagdating ng Panginoong Jesus. Talagang hinikayat niyo yung mga taong pagsisihan yung mga kasalanan nila. Ibig sabihin ng pagsisihan, palitan nila yung kanilang mga isipan. Talaga namang talikuran nila yung mga pagkakasala nila at yakapin na si Kristo sa pananampalataya. Yun ang pinangaral ni Juan Bautista. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, pareho pangangaral ni Juan Bautista at ni Jesus. Yung unang-unang pangangaral ni Juan Bautista, yun magsisi kayo dahil nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Yun din sasabihin ni Jesus, kung tutuusin. Magsisi kayo dahil nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Brothers and sisters, tingnan natin ating mga sarili. Talaga nga bang tayo, sa ating ganang sarili, talagang tinitingnan natin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga ginawa sa buhay natin. Talaga nakikita natin mga pagkakamali natin, mga pagkakasala natin. Talagang pinagsisisihan natin yun, hindi na natin gagawin at talagang tatalikurin natin yun. Talagang papalitan na natin yung ating isipan. Yung pag-iisip ni Kristo ngayon ang ating isa sa buhay. Brothers and sisters, napaka-importante po para sa atin na isagawa natin yun. Tingnan nyo, pagka tinignan po natin yung ibang mga tao na nagbabalik loob sa Diyos, sa mga charismatic movements, lalo na makikita natin to, yung mga tao nagpapatotoo, sa madla. Nung nangyari sa kanila, dati-dati mga makasalanan sila, pero ngayon, talaga namang kinalikuran nila ang kanilang mga maling gawa. Talaga nagpapakabuti na sila ngayon. Sinasabuhay nila ang tinutulot, inuutos ni Jesus. Brothers and sisters, pagka narinig yung mga taong yun, dapat maantig din ang kalooban ninyo
you know? Talagang makapagbago tayo, you know? Makapagbago tayo sa ating mga buhay. Yun ang ibig sabihin ng manampalataya sa dulo, you know? Nakita natin sila at nanampalataya tayo. Ibig sabihin, ginagamit sila ng Diyos para sa atin na magsilbing halimbawa na talagang makapangyarihan ng Diyos. Yung hindi natin kayang gawin na pagbabago, magagawa yun sa tulong ng Diyos. Nagawa yun ng iba eh. Kung nagawa yun ng iba, ba't hindi natin magawa? Yun ang sabi ni San Agustin eh. Kung yun at yun, pwede maging banal, ba't hindi ako? Yun ang sabi niya ganyan. Brothers and sisters, importante ho na talagang yung ating pagbasa ngayon, maging makahulugan para sa atin. Yun hong, buksan mo natin ang ating mga mata. Tingnan natin yung mga nangyayari sa paligid natin. Tingnan natin kung ano nangyayari sa mga taong mga makasalanan nagbalik loob sa Diyos. Yun ang dapat nating tularan kasi tayo mga makasalanan na mayroong pag-asa, binibigyan tayong pag-asa tulad nitong mga halimbawang ito na talagang tayo rin pwede magbalik loob sa Diyos. At yun hong ginagawa natin dito sa ating pag-aaral ng salita sa Word Made Flesh dito po sa ating TV program na ito. At sinisikap nating maunawaan kung ano yung sinasaad ng banal na kasulatan upang magsilbing halimbawa at hamon sa atin yun, you know? Kasi ang salita ng Diyos ay nananatiling mabisa magpakailanman. Kung kaya sa ating mga buhay din, bigyan ho natin puwang ang Panginoon. Talagang manampalataya tayo sa Kanya. Inaalok niya tayo ho ng pagsisisi. You know? Tayo mga makasalanan. At alam natin, pag tinanggap natin yung alok niya ngayon, pwede tayong biyayaan ng Diyos ang tunay na kapayapaan. Tunay na ligaya na walang makapagbibigay sa atin kundi ang Diyos lamang. At gagamitin tayo ng Diyos, mga kapatid, para sa pagbabalik loob ng iba. Napakalaking karangalan ho yun. Tayo mga makasalanan, mayroon pa palang silbi na gagamit tayo ng Diyos para sa kabutihan. Mga kapatid, tingnan nyo, itong ating pagbasa para sa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon ng Eklesiya ay nagpaalala sa atin na talagang ang Diyos sa kanyang mga panukala, sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang inuutos sa atin ay talagang tama. You know, tayo ang mali. Kababaang loob ho nating aminin yung pagkakamali natin yun, yung pagiging salungat ng ating mga isipan sa isipan ng Diyos, you know. Ang importante ho talaga, magbalik loob tayo sa Diyos, you know. Ang importante ho, yung dulo, tandaan ho natin, yung dulo. Hindi ho importante na nag-umpisa tayo magaling, tapos sa dulo naman nagwala, you know? Hindi ho, ang importante ho, yung talagang sa dulo, magaling tayo. Mas mabuting magaling tayo nag-umpisa at magaling tayo magtapos. Yun ang buhay Kristiyano kung tutuusin. Hindi naman urong-sulong ito eh. Kaya nga nandito tayo sa Word Made Flesh para mapaalalahanan tayo. Kaya ho binabasa ang salita ng Diyos sa mga misa natin dinaduluhan. Kasi ho, napapaalalahanan tayo doon. Brothers and sisters, ipinapaalala ho sa atin ni San Pablo doon sa kanyang sulat sa Matli, dapat palitan natin ang ating isipan ni Kristo. Anong isipan ba ni Kristo? Isipan hong mapagkumbaba, isipang masunurin, isipang mapagkapwa-tao, handang sundin ang kalooban ng Diyos hanggang sa wakas, kahit na mahirap yun. Kasi alam natin, hindi tayo iiwan at talagang tutulungan tayo ng Diyos na nagmamahal sa atin. Bagamat hinahayaan niya tayong dumaan sa mga pagsubok. Totoo ho yun. Yung mga pagsubok ko, parte ng buhay natin. Mga estudyante, alam niya yun. Para mag-graduate ka o umasenso ka, dapat mag-examination muna, hindi ba? Dapat ipasa mo yung examination na yun. Pero hindi ka naman ina-examine na ganyan para ibagsak ka, no? Hindi naman ganun yun. Para kundi patunayan mo talaga karapat-dapat kang umasenso ka. Ganun ho yung mga pagsubok sa buhay natin. And brothers and sisters, sana tayo yung mga tao na talagang susunod sa Diyos. Hindi lang magaling magsalita, padasal-dasal o something like that. Hindi, isa sa buhay natin yung ating sinasabi. Kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos, na talaga masunurin tayo sa Diyos, pinapakita natin yon sa pang-araw-araw nating buhay. Talaga namang nagsisikap tayo maging masunurin at talagang isinasabuhay natin yung kanyang kalooban. Brothers and sisters, pagka ganon, talagang pagpapalain tayo ng Panginoon. Ngayon po gusto ko makipagdasal kasama ninyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa mga napaalala niyong mga katotohanan para sa amin.
Pinupuri po namin kayo sa inyong malaking pagmamahal sa amin. Alam namin din nyo kami pinababayaan. Kahit na anong mga pagsubok ang dumapo sa amin, lagi kayong nariyaan, nagmamahal sa amin. Aba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nagsipanood ng aming palatuntunang ito. Lalong-lalo na ho yung mga karamdaman. Lalong-lalo na ho yung mga problema ang kinakaharap. Yung pong may mga lumbay at pangunguli lang nadarama dahil sa pagyaw ng kanilang mga minamahal. Ganun din naman po, tinataas namin sa inyo lahat ng nagsipanood nitong aming palatuntunang ito. Yung mga kaparian, yung mga nagpapalaganap ng mga gandang balita ninyo, pagpalain niyo sila sa kanilang gawain at talagang palakasin niyo ang kanilang mga kalooban. Ganun din naman po yung mga kabataan, lalo na po yung mga pinoproblema sa kanila. At yung po mga may sakit at mga nalulumbay. Aba, hinihiling po namin na talagang pagpalain niyo rin ang mga tumutulong sa amin sa aming palatuntunang ito ng Word Made Flesh. Yung pong nais din tumulong sa amin financially, for example, para maitaguyod namin itong palatuntunang ito. Pagpalain na ho sila sa kanilang magandang pagnanais. Ang lahat pong ito ay aming inihiling kasama ng aming ang Birhen sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo masaganang makasaganang makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po, dito po nagtatapos ang ating palatuntunan. Sana po magkita-kita tayo uli sa ating susunod pang programa ng Word Made Flesh. Shalom ho sa inyong lahat.